persecution. Ibig sabihin, malungkot ka, bababae ka lang, manlalaki ka lang, parang ganun yung thoughts na parang lahat temporary. Magbibisyo ka lang, ngayon lumalaban ka na sa kasalanan. Kaya it's so challenging. At the same time, may mga persecution. So itong mga to, pagod na. Kristiyano sila na pagod at sabi nila, bumalik na lang kaya sa dati nating buhay. Let's go na lang to our old system and tradition. Kasi napapagod na eh. Problema at saka persecution. Noong unang panahon, ang mga taong pinipersecute dahil kay Lord, pinapatay. Pinapakain sa Diyos. Tayo kasi, pinapagalitan lang tayo dahil nagbibictory tayo. Ba't ka nagbibictory? Hindi naman yan ang religion natin. Yung mga bata, di ba, pinapagalitan ka ng nanay mo kasi bawal ka mag-church sa isang born-again daw na Christian churches. So, yun yung mga persecution lang sa atin. Noong unang panahon, pag sinusunod mo si Lord, it's either sisindihan ka ng buhay, ginagawang ilaw ang mga Kristiyano dati na ilalagay ka sa, ano nga na yun? Sa kawayan. Ano ka sa kawayan, yung, nakita na lechon. Gagano ka sa kawayan, ilulublog ka sa oil, itatandig yung kawayan, tapos sisindihan ka doon. Yun po ang pagiging Kristiyano noon. So today, kasi iba na. Pero totoo lang, napapagod na rin tayo sa buhay. At minsan, naiisip mo rin sumuko. So ang tanong mo ngayong umaga is this, hapon. Napapagod ka na ba dahil sa bigat ng iyong mga problema? Tignan niyo po yung katabi niyo. Sino po sa inyo, mayroon ka pong problema? Taas po ng kamay. Okay. Taas po ng baba. Sino po sa inyo, kaya ka may problema dahil ng katabi mo? Huwag kang magtaas ng kamay. Okay, kasi yan ang dahilan mo. Ang tanong ko, kapag ba ikaw ay sumuko, masusolusyonan ba ang problema mo? Okay, Hindi. Bakit ka susuko? Yun po ang sinasabi ng author ng Hebrews, na ang Panginoon ay faithful, na sa likod ng pagdadaanan mo at pinagdadaanan mo, He is set apart. He is great. Siya ay dakila. Siya ay magaling. And ito pa ang ganda, siya ay tapat. God will never leave you and nor forsake you. So specifically, balik na ako sa binasa natin kanina. Ito yung binasa natin kanina. Ang ginagawa ng ayusin nyo to, yun ang gusto niyang sabihin. So, gusto lang sabihin ng author na itong si Jesus na to, this is our great high priest. Ito na yung pinakamagaling. Huwag na kayo magtiwala sa iba. Nagigets niyo po ba yung context? Okay. To appreciate more, kung nandito ka last week, okay, bakit ba may high priest? Okay. Last week, napag-usapan natin na sin is expensive. Ang kasalanan, lagi yung may kabayaran. May kapalit yan. Nung Old Testament, kapag po sila ay nagkakamali sa buhay, bago sila makalapit sa Diyos, sa presensya ni Lord, kailangan nilang lumapit sa priest or high priest para yung high priest mag-o-offer ng sacrifices because sabi sa Bible, without shedding of the blood, there's no forgiveness of sin. So, kailangan mamatay para tanggapin ni Lord yung offer so that manumbalik yung relationship nila. Yun po ang ginagawa nila. It's either daily or annually. May daily offering, tsaka may annual offering.